Hello my kapats, Gun Meljo and I'm back with another video. Pero bago po natin simulan, caution sa mga nagbibuild ng kit na ito. Ingat po tayo sa arm part na ito kasi prone to breakage at may mga kasikipan ang mga piyesa nga dito. So to fix it, I put pin and then some super glue para magstay po itong dalawang part na ito to its original state. Now back to the review. At ito po yung final build. Unpainted po siya, so I did some panel line sa mukha. Pero other than that, it's a straight build, no stickers added. Very nice yung details. Knob marks dito sa chrome part ng sword. And they used two-tone red for this red frame. Very nice yung mold design. They have two-tone color for the armor for white and gray, and we can see a lot of sculpted details that are actually copied from the original metal build of Astray red frame. At sinikap din nilang kopyahin kahit yung mga letters doon sa shield. Very nice. And kahit doon sa beam rifle, yung mga letters ay printed and embossed. And one thing that is really nakakasar dito sa kit na ito, yung D-fin ay very loose. You need to put some glue for that to stay. So kailangan mo dikitan to para hindi siya nalalaglag at baka mawala. So isa sa mga problema yan. At isa sa mga malawag ding parts ay itong bewang na ito. So pag inikot mo yung waist, so may posibilidad na matanggal siya. At dito rin sa paa, medyo may kalawagan ditong part na ito. So, medyo kailangan ng konting suporta ng pandikit or glue para di siya malaglag at aksidenteng mawala. Okay, base sa experience ay talagang may kasikipan yung mga parts dito. Kaya nabalian ako ng parts sa braso. So, konting ingat lang po sa pagbuo ng kit na ito. At mapunta po tayo sa articulation. Ito po yung head movement. Ito naman po yung sa arm part. At may decent hip rotation. And we go to the waist part. And then we go to the leg movement. Limited yung kanyang pag-angat sa paa. May sliding mechanism para doon sa binti, and may armor separation para doon sa knee bend. Medyo limited nga lang yung kanyang toe movement. So sinubukan ko yung kneeling pose, hindi umubra. And ito po yung standard backpack para kay Astray red frame na pwedeng palitan ng backpack for the tactical arms. At talaga pong nag-enjoy ako building this kit. Kung kami mga problema, since I'm an experienced builder,
nag-enjoy po talaga ako sa challenges na binigay ng model kit na ito. So, yeah, sa mga hindi kayang bumili ng metal build version, this is a good alternative, pero you need really to be very careful in building this one. Okay, din lang po natin ito kanyang mga ibang weapon parts. Itong beam saber sa kanyang backpack. Okay, yung isa, pero yung pangalawa ay hindi okay kasi baluktot siya pag sinaksak mo. So, thumbs down. Now, tingnan naman po natin itong mga kamay. Ang dami niya pang binigyan na set. Mga expressive hands, closed fist, weapon holding, etc. Napakasimple lang pong tanggalin nito. Hilain niya lang po yung dulo ng daliri at ikabit ulit para sa specific hands na design para doon sa weapon. At sa dami pong option, pwedeng palitan yung mga kamay ng iba't ibang gesture at to make it more dynamic, lalo na sa kanyang mga display. Since si Red Frame po ay gumagamit ng espada, so very nice yung option na may ganito para sa model kit. So medyo may kasikipan po yung mga pinagkakabitan para din sa slot, kaya konting ingat lang po. Okay, demo naman po natin ang paglagay nitong katana sa kamay, and sandwich lang po natin ulit in between those fists and the fingers. And we have a secure connection, and then let's take out yung beam rifle and then ipasok tong kamay with the katana. And yes, very nice. Now, suriin naman po natin yung mga accessories na kasama sa model kit na ito. Tingnan po natin itong stand. And the other one is for the tactical arms, which is a big
stand, yung katana, maluwag, so hindi ubra. Pero yung tactical arms pwede, pero ito maluwag, so don't bother. And binigyan din po tayo ng additional stand for support sa tactical arms for display purposes. And makikita pa natin may bubbles yung mold ng plastic. And they also gave us beam FX parts for the crossbow mode for the tactical arms. And we have some pieces for stand adapter that can be used for display purposes as well. And I think yung piece na ito ay para dito sa sword, just in case you're going to put the sword into the ground like that, para hindi mabali or ma-damage yung tip. Now let's see some display using the different version of the tactical arms. This one is for the sword type. Very dynamic, especially pag may stand ka. Napakagandang tingnan. Yun nga lang, malaking space ang kakainin sa ganitong klaseng display kasi napakahaba ng weapon. At ito naman po yung demonstration with the sword at the back. Kahit saan mo tingnan, talagang astig. At ito naman po yung tactical arms converted into a flight backpack and then a gun hand. So dami ng options and playability and display. I would rate this as a must buy. At ito naman po yung Delta mode for display. So talagang napakaraming options using this tactical arms. So masasabi ko ay hindi ito pang baguhan. So, kailangan mo medyo luwagan yung mga connection pieces, yung mga pegs, para mag-work yung model kit na ito. At eto na po yung isa sa pinaka-paborito kong pose sa kit na ito using the tactical arms as a crossbow. Napakaangas talaga niyang tingnan. I did really enjoy building this kit. Sa mga nanonood po na hindi pa subscribe, please consider subscribing to my channel so that we can continue doing this kind of video on a weekly basis. Again, thank you so much for watching, and I will see you on the next review.